Anomalya ng flood control project sa Davao City. Ibinunyag ngayon ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may 121 kontrata na nagkakahalaga ng 6.6 billion pesos at 80 kontrata rin na may halagang 4.35 billion pesos ang may indikasyon daw ng katiwalian. Ipinatupad daw ito sa kahabaan ng Davao River at Matina River mula 2019 hanggang 2022. Sabi ni Tino, nakita raw nila sa kanilang pagsusuri ang malinaw na pattern ng irregularidad ng mga proyekto gaya ng ghost projects, dobleng pondo, pagbabago ng lokasyon, overpricing at mga kontratang walang sapat na detalye. Natuklasan din nila sa kanilang investigasyon na sa 121 proyekto, 70 dito na may halagang 4.7 billion pesos ay mga congressional insertions sa National Expenditure Program o NEP. Ang mga nasabing proyekto ay ipinatupad sa unang distrito ng Davao City na kinakatawan ni Congressman Paulo Duterte. Basically, nakikita po natin na sa pagsusuri ng mga flood control projects sa Davao at partial pa lamang ito, merong mga nakababahalang indikasyon na hindi regular. No? At maaaring merong possible ghost projects, maaaring clearly merong overpricing, no? At iba pang mga tipo ng anomalya. Sa mga nasabing proyekto, 5 klase ang nakitang red flag ng mambabatas. Ang total overlap ng 2 kontrata na may halagang 135.14 million pesos ay parehong sakop na bahagi ng ilog. Isa noong 2019, isa noong 2020. Sinundan ito ng pagkakaroon ng proyektong double funding o 2 kontrata na may halagang higit 115 million pesos na iginawad sa magkaibang contractor para sa parehong lokasyon ng proyekto. May change location at shortchanging kung saan 9 na kontrata na nagkakahalaga ng 484.4 million pesos ang ipinatupad sa ibang lokasyon na hindi nakasaad sa General Appropriations Act o GAA at mas kaunting bahagi ng proyekto ang naisagawa. Contracts without details o wala raw mga detalye, lokasyon o haba ng proyekto ang 62 kontrata na umaabot sa 3.44 billion pesos. Bukod pa rito ang 10 kontrata na hindi raw nakasaad sa GAA na may halagang 2.65 billion pesos. Sa Matina River na 26 sa 28 na proyekto, na nagkakahalaga naman ng 1.70 billion pesos ang may natuklasang irregularidad dahil sa paulit-ulit na lumitaw na kontraktor sa mga questionabling proyekto. Isa rito ang Relly Construction and Supply Incorporated na humawak ng 5 kontrata sa halagang 400.85 million pesos. Ang Legacy Construction Corporation na may 7 kontrata na may halagang 350.99 million pesos. Gayon din ang Abo Construction na may 8 kontrata at may halagang 321.30 million pesos. Ayon pa kay Tino, pati ang St. Timothy Construction at Alpha and Omega Construction na parehong kilalang pagmamay-ari ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya at ang Alfrego Builders ng half-brother ni Senador Bongo ay kasama raw sa joint venture ng Relly Construction at Genesis 88 na pagmamay-ari ni Glenn Escandor. Ang Genesis 88 ni Escandor ay nag-ambag umano sa kampanya ni Vice President Sara noong 2022. Maghahain ng resolusyon si Tino sa Kamara para imbestigahan ang mga nabanggit na umano'y maanomalyang proyekto sa Davao City. Hinikayat din niya ang COA, ICI at ang Ombudsman na silipin at magsagawa ng sariling imbestigasyon ukol dito.